Prosecution Panel spokesperson. Wala pong iba kundi si dating Congressman Ace Barbers. Welcome back sa STL. Magandang Ace. gabi po. Good evening. Hi, Jovi, Chiki, and Mase. Maricel. Maricel. Magandang hapon sa inyo at magandang hapon po sa ating mga kababayan. Okay. Hindi ko alam kasi kung nilapitan ka bago lang nila para mag-join dito sa grupo or talagang from the very beginning ay sinusuportahan mo sila at kasama ka sa mga meeting. Paano ba nangyari na ikay na talaga na finally dyan sa posisyon na yan? Kong Ace. Well, if you recall, nung last Congress, isa rin tayo sa mga nasa likod nung impeachment na ipinasa natin sa Senado nung 19th Congress. And I was part of the leadership back then. At ngayon naman ay tayo kinausap, maaaring makaalalay, maging extra hand dito sa bigay ng kalinawan o clarity dito sa mga usapin tungkol sa proseso ng impeachment, Jovi. So easiest yun para sa inyo, Kong Ace. Sige, sali ako dyan. Hindi naman. I think ito para sa kalinawan. Unang-una, mandato po na nakalagay po sa ating saligang batas na ito ay isang accountability mechanism. At dapat dito tayo mga Pilipino ay nakikinig, nanunood at syempre nagpa-participate dito sa usapin na ito dahil ito po ay para sa ating lahat, para sa buong bansa. Hindi naman po natin sinasabi sa puntong ngayon na ito ay isang pagpapahayag na guilty ang isang akusado o hindi. Ang sa atin is dapat ituloy itong proseso, tapusin itong proseso, doon natin husgahan kung ano ang desisyon ng ating senator judges dito sa impeachment court. So again, I'd like to emphasize that this is a accountability mechanism ordained or stipulated in our Constitution, in the 1987 Constitution. Therefore, tayo pong mga lingkod bayan ay compelled na sumunod at tuparin ang prosesong ito. Sir, magandang gabi. Si Maricel po ito. Sir, bakit po importante na tatlo kayo na spokesperson po sa kampo ng prosekusyon? Bakit po ninyo napagdesisyonan na gawing tatlo yung spokesperson? At tama po ba, 15 po ba yung private prosecutors? Kasi syempre yung iba sasabihin, bakit ganun kadami? Well, kung tatandaan natin nung last impeachment of the former Chief Justice, mahigit nga 15 yung kanilang private prosecutors that time, At ngayon naman ang ating rules of procedure in impeachment proceedings does not prohibit, Wala naman pong pagbabawal doon sa dami ng gustong mag-volunteer na tumulong dito sa paglilitis. Remember, ito ay isang technical at isang legal na usapin na kung saan mas maraming abogado, mas maraming lawyers, mas maraming litigation na lawyers magkakatulong-tulong, Nang sa ganon, matupad natin ang tama, hindi tayo mag-violate sa rule of law. Sundin natin ang pamantayan sa ating saligang batas. At definitely, ito ay katuparan dun sa sinasabi natin palagi that two heads are better than one. Pero sir, syempre isa dun sa mga mainit na usapin yung tungkol doon sa Green BIR box na I understand nagbigay ng 2 kondisyon yung defense team. Kung gusto daw talaga ng prosecution na buksan. Ano po ang tingin ninyo doon? Dapat daw parang closed door ba? Confidential dapat? Hindi pwedeng isa publiko kung bubuksan yung box? Well, yan of course nasa desisyon na ng impeachment court yan, Nagkaroon ito ng proposal na buksan during the pre-trial conference at ito naman ay inobjekan o tinutulan ng depensa, At because ito ay nasa impeachment court na, siguro bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga senator judges to decide on this issue. But ako, if you're going to ask me personally, kung ano ang aking opinion, kung wala naman po tayong tinatago, mas maganda sigurong ipakita, In fact, that will be the best evidence against the allegation if
hindi tumugma dun sa kanilang aligasyon, no? At ito naman ay magandang ebidensya naman kung ito naman ay magpapatunay na meron talagang malaking disparity. So it will work both ways, ika nga. Good evening po, si Chicky Verhel po ito. Last week, nagpakitaan na po kayo ng or yung defense tsaka yung prosecution ng witness list, no? And kasama na nga sa prosecution list si Mary Grace Piatos. Anong klase pong mga witnesses, what types of witnesses are you prioritizing po for the impeachment trial? Well, I guess much as I want to discuss that, Chicky, mukhang ito ay part of the strategy of the prosecution team, Understood. no? And the only thing I can say is that we have a list of all these witnesses that will be presented during the trial, and a list as well of the evidence, material evidence that we will present, no, or the prosecution team will present during the trial. Ito po ay marami at dapat po ito makita at mapakinggan ng ating mga kababayan. Pero dun po sa listahan po ninyo, meron na po bang napadalhan ng imbitasyon para magpunta sa impeachment trial, and have any of them declined or nag-accept na po ba? Well, as we speak, I know for a fact that just this morning, yung pre-trial order, yung resulta ng pre-trial conference, ay inilabas ngayon ng ating clerk of court, si Attorney Ray Bantug. And most of the list of the witnesses that we presented have already been invited, no? I just don't know ano yung reply ng iba, no? But karamihan sa kanila ay tumugon dun sa invitasyon ng ating prosecution panel. Meron po ba kayong nakikita ng mga technicalities na baka naman na matigil yung trial or baka ma-delay ang trial? Sa puntong ito po, meron kayong nakikita po anything that concerns you? Well, unang-una, no, wala naman pong provision yung rules ng impeachment na pwedeng i-dismiss, no, in the absence of trial, no. Kung kailangan maglitis muna, magpakita ng ebidensya ang depensa, magpakita ng depensa ang prosecution, at doon ang magiging basihan sa desisyon o yung paghukom ng ating mga senator judges. So if there are questions, procedural questions, which I think was brought out, no, during the pre-trial conference, ito po ay ninote ng ating clerk of court at ito rin pag-uusapan, no, dito sa pag-umpisa ng ating impeachment trial. Most of the concerns of the defense ay ang kanilang sinasabi ito po ay meron pong procedural defect at constitutional issue doon sa pagpapasa ng articles of impeachment against the vice president. So again, this is now in the hands of the impeachment court, and we have to wait ano yung magiging decision nila tungkol dito. Sir, sa first day po nung proceedings next week, I understand may mga motion po ang prosekusyon na kailangan pong desisyonan ng impeachment court, di ba? 3 motion daw yon. After pong ma-resolve yung mga motions na yan, ano na po yung inaasahan natin o yung makikita natin doon sa mismong proceedings? Ano na ba yun agad? Sabak na ba agad ng mga testigo? Ganun po ba yun? Yes, mag-uumpisa na kaagad, no, after ma-resolve yung mga motions at magkaroon ng resolution ito at madesisyon na ng impeachment court na ituloy-tuloy ito, then mag-uumpisa na, no, yung pagpepresenta ng articles of impeachment. Uumpisahan niya ata dyan yung unang article, I think yung first article is the Article 4, no, which I think, kung di ako nagkakamali, ito yung grave threats, no? At siguro once this is presented before the impeachment court, then tuloy-tuloy na po. Diyan na po mag-uumpisa yung paglalatag ng testigo, paglalatag ng mga ebidensya. Ganun naman din ang gagawin ng ating panig ng depensa. Sabak pala agad. Pero gaano po ka-importante yung presensya ni Vice President Sara Duterte dito? Or hindi pa ba requested yung kanyang presence sa first article? Well, the prosecution team requests, no, na dapat sana na umattend ang ating vice presidente. Nang sa ganon, mismo manggaling sa kanya yung mga sagot, no, dun sa allegations na nakasaad dun sa articles of impeachment. Number 1. Number 2,
yun din yung pagkakataon na siya ay ma-cross-examine ng mga prosecutors. Matanong directly, ano ba itong mga pinahayag mo? O, ano ba itong mga ebidensyang ito? Kung ito ba ay papasinungalingan niya, ano po ang kanyang basihan? So it's better that the Vice President attends nang sa ganun, magkaroon din ng opportunity na siya ay makapag-depensa sa kanyang sarili. Ito yung sinasabi natin na due process. No? At ito, we'd like to let the Filipino people know na ito po ay fair at tayo po ay sumusunod sa rule of law at ito po ay sinasabi nating pagsunod sa due process na sinasabi. Binibigyan natin ng akusado ng pagkakataon na masagot itong mga aligasyon against sa kanya. May mga bali-balita po no na itong impeachment trial may last 8 months. Parang ano lang naman po ito. May last 8 months daw. Pwedeng shorter, pwedeng longer. Kayo po ay ilan na rin pong nakita niyong impeachment trials no in our lifetime. Ano po sa tingin niyo po dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Most likely. Well, kung babasihan natin talaga yung dami ng ebidensya, dami ng witnesses na ipipresenta doon sa 4 na articles of impeachment, talagang medyo masasabi natin na mahaba. But these are estimates only, no? In fact, pwedeng umikse doon sa proposed 62 trial days or pwede rin namang humaba pa, no? Depende ito as we progress in the trial. Doon natin makikita, no? In fact, ang prosecution team, if they believe, no, na matibay na yung isang artikulo o articles of impeachment, matibay na yung ebidensya at handa na silang isalang ito sa isang desisyon, no? Maaaring pwede nila pong gawin yan, no? Just like in the previous impeachment trials, no? Na kung saan after 2 or 3 articles hindi na po kinumpleto lahat ay nagkaroon na po ng paghinto ang prosecution at nanawagan na sila ng pagboboto tungkol dito. Sir, edi kung magkakatotoo yung baka 8 months, edi aabuti ng February next year. Baka yung iba dun nag-start na mga kampanya, lalo na yung re-electionists. So, actually, yun nga, no? But I'm confident, no, that pagkatapos po siguro ng presentation ng first article or second article of impeachment at ganun din naman ang sa depensa, maaaring hinug na ito, no? Pwede na to sigurong pag-desisyonan. At kung naniniwala na ang prosecution na sapat na, no, yung napakitang ebidensya, pwede na po silang i-rest yung kanilang kaso. Or kung hindi naman, pwede po nilang ituloy-tuloy ito hanggat umabot ito dun sa nasabing 62 trial days. No? And hopefully, it's not going to reach that long. Kasi medyo marami pa pong trabaho na dapat gawin ng Senado at ang Kongreso. Yeah. Mahirap naman po na tayo ay mabinbin yung mga importanteng mga legislation because of the impeachment. Although, ito po ang pinaka mabigat na mandato, no, ng ating na nakasaad sa ating saligang batas. Yeah. We have to give priority to this also. Okay. Nako, before tayo magbabay kay Kong Ace, meron akong very short essay quiz para sa kanya. Essay. Pero short lang naman daw. Tinanong ko na actually kila Congressman Joel Chua to nakalipas sa linggo, di ba? Kasi alam namin na puspusan yung paghahanda ng mga abogado pati ng mga spokesperson ng PROSEC panel para doon sa impeachment trial, yung mismong mangyayari sa loob ng plenaryo. Pero alam natin, Kong Ace, na meron ding ibang labanan sa labas ng naratibo. Yung mga kanya-kanyang bardagulan sa labas ng mga spokesperson. And ako mukhang kayo yung inilagay doon Kayo yung spokesperson for the PROSEC, yung bardagulan ang haharapin nyo Handa na ba kayo dyan? Pangalawa, tanggap nyo na meron talagang ganyan na kailangan labanan. Well, alam mo, hindi lingid sa kaalaman ng marami na maraming nagpapakalat ng fake news, no? Ito, ine-expect na rin namin na marami pong, sabi mo nga, Joby, na bardagulan, no? And we already expect that. Basta kami po ay maninindigan na puro katotohanan lamang po ang aming ipapahayag, no? Bilang spokesperson, bilang advisor to the impeachment prosecution team,
kami po ay walang ibang layunin kundi ilatag ang katotohanan, labanan itong mga kasinungalingan o itong mga fake news na ito. And hopefully we can succeed, no? In fact, we're thinking na dapat siguro gawin din nating regional, no? Mayroon ding lahat po ng mga dialects na maaaring gamitin nang sa ganun maintindihan ng ating buong bansa itong usapin tungkol sa proseso ng impeachment. Gaano ba kaimportante ito? Gaano ba ito kahalaga sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino? At ito, kung ano ito ba, napaka-importante ba nito? So, and we will try our very best, no, para ma-achieve yung goal na yan, Joey, Chiki, and Maricel. Oo. Kong, last na lang siguro, no? Kasi napaka-divided talaga ng ating bansa about this impeachment issue, no? Syempre, yung mga supporters ni VP Sara gustong ma-acquit siya. Sa punto pa lang na ito, wala pang nakikita ng mga ebidensya na mag-stand na sila. Yung mga anti-Duterte or anti-VP Sara naman, syempre, gusto siyang managot, gusto siyang ma-convict. Kahit sa puntong ito, wala pang nakikita tayong mga ebidensya. Meron na silang mga sides, no, na tinitake. But for you po, ma-acquit man si VP Sara or ma-convict man si VP Sara, what would you say is ang fair outcome? Well, number one, no, umasa ang ating mga kababayan na ito pong trial na ito ay isang totohanang trial. No? Ito po ay nakasaad sa ating saligang batas at compelled po ang ating mga mambabatas, ang ating mga senador na tumupad sa layunin ng ating accountability mechanism na nasa loob po ng ating saligang batas. Yung pong pagdududa, hindi po natin maaalis yan sa ating mga kababayan. Pero kaya nga po hinihikayat natin lahat, no, na panuhurin ito at mag-monitor tayo dito nang sa ganun, kayo na rin mismo makakasaksi, no, kung ano ba yung fake news na mababasa nyo sa ibang platforms ng social media. Kasi sigurado ako, dadami po yan. No? At yan po ay mangyayari, lalo na kung nagkakainitan na ang trial. Yeah. So I hope the Filipino people will be open and listen and watch ito pong ating impeachment trial na ito.